Bigyan ko lang po muna kayo ng konteksto ha. Kami po ay mga independent groups, mga independent individuals. Tayo po ay nagtungo kanina sa People Power Monument. Wala po tayong nire-representang kahit na sinong politiko. Wala tayong politikong pinapanindigan. Kaya malinaw ang mensahe. Dapat lahat ay managot. Walang mga sacred cows. Tigilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Nung binabaha tayo, nasan sila? So bakit pa natin sila kailangan i-defend? Bakit pa natin sila kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay, walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na rito ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Sana konsensyahin ka. Pati na rin sa ating Vice Presidente. Sana naman tumulong ka. Kasi kapwa ka namin Pilipino. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Hindi ito ang panahon upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agawin ang kapangyarihan o para tayo ang maging bida. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang na panindigan natin ito. At patuloy tayong magbantay na hindi lamang tumitingin sa kahit anong paksyon. Dilaw ka, pink, green, red, dapat lahat ay managot. Dahil kayo'y Pilipino. Ang kulay nyo ba'y pula? Ang kulay nyo ba'y berde? So bakit natin kailangan silang ipagtanggol? Binabayaran ba tayo para ipagtanggol sila? Sa makatuwid, ang dapat ay ipakita natin sa mga naghaharing-uring ito na nakala nila para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo, walang mananagot at tutuloy ang buhay. Dapat hindi tayo pumayag. Dapat sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, patuloy ang mga pagkilos, patuloy ang panawagan. Hindi lamang si Romualdez, tigilan na natin ang pagkakawatak-watak. Hindi ito ukol kay Romualdez. Wala kaming pakialam kung makukulong si Romualdez habang buhay siyang makulong. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan yung ng mga politiko, pwede ba? Ipanawagan nyo rin sa kanila ang pananagutan. Tama. Dahil kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, sa mga kabataan, batid nyo naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-involve si Lerin Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nila, hindi. Dapat managot. Dapat ba, pagkakampi ni Lerin Robredo, dapat na nilang ipagtanggol? Hindi! Malinaw naman po pala at sana, malinaw rin po sa atin yun. Sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer. Kung involved ang mga pinakamatataas, gaya na lamang ng presidente, vice presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat ditong mga untouchable, kagaya ni Romualdez na sinasabi nyo. Diba? Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat pati na rin yung mga ibang politiko sa ibang paksyon. Dapat lahat, yan ang panawagan natin. Lahat ay dapat singilin. Dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Kaya sana, ituloy-tuloy na natin to. Nabuksan na ninyo ang inyong mga mata. Kasalanan na ang pumigit. Salamat po. Ang namulat ay di na muling bibigay! Kaya walang tulugan. Una-una sa lahat mga kapatid, lilinawin ko lamang po tayo po ay naparito. Ang kalaban po natin ay mga politikong kurakot. Hindi po natin gagayahin ang mga nasa ibang grupo na sinasaktan at tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin. Hindi po ang mga kapulisan ng ating kalaban kung hindi
ang mga politikong kurakot. Kaya inuulit ko po, dito po ay hindi po natin pinapahintulutan na kahit sino po na makisama sa raling ito o gaganaping rally na ito, na gagayahin natin ang mga ibang grupo na tinatapunan ng basura at sinasaktan ng mga kapulisan. Hindi po tayo naparito upang saktan o kalabanin ng mga pulis dahil hindi po sila ang ating mga kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Yun lamang po. So meron pa pong gustong magsalita? Halika po rito, nanay. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. The Court of Heaven has decided this year 2025. Ikaw naman sila. Ayan, may sulat pa si nanay, naghanda talaga. Kayo pa kaya dyan, yung mga Pilipinong hindi pa po lumalabas, lumabas na po kayo. Huwag po kayong maging keyboard warriors. Dapat po ay maging people warrior kayo gaya ng mga Indonesia at sa Nepal. Kung nagawa ng mga sinaunang Pilipino na palayasin ng mga Espanyol, palayasin ng mga Hapon, palayasin ng mga Amerikano, magagawa rin natin palayasin ang mga politikong nagpapahirap dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ito ang God Heavenly Court of Justice, August 8, 2025. Declared this year 25 the new era of God International Divine Government. Jesus Christ and Herod Yusa, the divine spouse. God chosen one, Maria Tiranya Nyano Bungalon, anointed the heaven spouse since November 21, 1993. So 31 years na ang nakalipas, bayan. Walang presidente nakialam sa atin para sa ating kaligtasan. I am appointed as God highest judge, commander-in-chief above all creation, divine lawmaker and supreme authority, law enforcer, trusted by God, the divine property above all creation, the eternal divine president of the Republic of the Philippines and the global highest president of God's government. Our God, the Creator, above all powers, above all kings. Yan ang panghawakan natin, ha? Above all kingdoms, above all thrones and dominions, above all wisdom, above all wealth and treasures of the earth. We have to govern the Philippines and the universe. Maraming salamat, bayan. Panghawakan natin ang gobyerno ng Diyos dahil yan ang tunay nating kaligtasan, bayan. At kung ako na ang maging presidente sa Pilipinas, bawat barangay, puntahan ko kayo. Bawat barangay.